Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. So, yan, Automatic Works. May customer tayong Toyota Wigo Gen 1 1 KRA. Ang sakit na ito mga sir, bigla na lang hindi umandar. Pero umandar to, pinagawa lang sa shop. Pagpasok sa shop, nung pinalitan yung trouble code, hindi na umandar. Tingnan natin kung anong problema. So, pag hindi umandar yung sasakyan, ang problema niyan, walang gasolina, walang kuryente. Dalawa lang. Pag meron na yan, dapat aandar siya. Okay? Cranking o di kaya, pag malalim, kailangan tingnan natin yung fuse, relay, ECU, sensor, lahat ng sensor. Okay? So, ito ay nasa Batangas to, Bawan. Tingnan natin. Kailangan mag-scan muna ako. Tapos tingnan kong monitor sa dashboard. Baka walang gas. Yun mga sir, dito na tayo sa unahan, sa makina. So nagbi-blink yung immobilizer. Natin susi. Yan. Tusok natin. Tingnan natin yung dashboard. Nag-blink pa ba? So late response yung check engine mga sir. Ayan o. Nako, may problema to. So, sa napansin ko kaagad, late nag-response yung check engine pag on yun, late siya. Hindi nga to under. Kailangan i-scan natin. Yan. So, ito, pinasok daw. Pinagawa. Pero, kung sana may scan pa. Kung hindi may scan, bokya. Nako, mukhang ayaw. Ayun. Ayaw ma-scan. Mukhang lost communication to. Ayun, late response. Ayun nangyari. Late response. Ayaw pumasok ng scanner. Toyota Vehicle Auto Scan. So pag ganito hindi na-scan, check muna natin yung fuse and relay. Baka yung monitor niya doon sa OBD nawala. Connecting. Please wait. So nagpapalit lang daw siya ng sensor. Sensor ng throttle. So sabi niya, sensor ng throttle pero TPS yung tinuturo niya. Tingnan ko ngayon. Nako, baka nag-short ito. Pumasok sa ECU. Okay. Pinasok daw ng kasa na buhay. Nilabas daw na patay. Connecting. Ayaw may scan. Yan, nakapasok tayo sa model mga sir. Next. Nakapasok sa model. Sana ma-scan niya yung engine. Yan, nakapasok tayo. Ayan o. So, connecting. Mabagal siya. Diagnosis. Quick test. EFI dapat. Wala. Nawala. Ko, hindi pumasok. Hindi pinasok ang makina. EPS. Madaling sabi, hindi nakapasok sa makina yung nag-lost communication, lost com. Hindi pumasok sa makina yung wala tayong na-scan sa makina. Clear natin to. Ayaw ma-clear. Okay. Malinaw na hindi tayo nakapasok sa EFI. Yan, makina yan Transmission agad, diretso. Tingnan mo natin sa diagram. In-scan daw to nung una, sabi ni Madam. Kompleto, may na-scan. Ngayon, nung pinalitan na, nawala na, hindi na daw na-scan. Yung mga sir, so tinignan natin lahat yung fuse. Kompleto lahat ng fuse dito. Tapos yung relay kompleto din.
napansin ko, hindi gumagana yung fuel pump. So, anyway, kasi hindi na nga siya na-scan. So, parang isang system yung nawala sa kanya maliban sa automatic, ABS, maliban sa EPS. Pero yung engine, hindi talaga siya gumana. Kasi pag on, hindi to gumagalaw. Tapos ito, hindi rin nagpapump. Hindi tumutunog yung bomba. So, hindi rin nakakapasok yung scanner. Kung hindi ito putol, sana hindi direktang sira ang ECU. Sana dito lang muna mahanap natin. Okay? Check natin yung fuse sa loob. Yun mga sir. So, failure. So, ito lang daw pinagawa na kahapon. Yan, pinalinis lang. Nakarang araw. So, wala naman ako nakitang putol dito. So, ito lang. May mga touches lang pero hindi naman gaano yan. Yan lang. Ito, mga pinagbasahan lang. Saka walang nabaliktad. Ito, kompleto kasi hindi naman siya pwede magkabaliktad. Apatan to, tatluhan yan. Tapos ito, apatan na square. Hindi siya pwede magkapalit-palit. Tapos injector dito sa ignition coil. So intact naman, hindi rin pwede magkapalit. Ang nabase, nakita ko lang dito, yung ground. Buo naman, yung ground. Yun, walang putol, lahat. Intact yung wirings. Fuse and relay, good lahat. Tapos binasahan ko na isa-isa, nag-manual ako, ayos lahat. Ito, napansin ko pag binunot, yung palatandaan, kung may tama ang ECU. Pag binunot kasi ito, dapat mag-high temp yan, mag-high temperature. Walang hindi gumana, yung pan hindi umikot. Yan, pero naka-on yan. Saksak natin. Wala na, hindi siya umikot. So, ibig sabihin, internal problem. Yun, isang palatandaan. Pagkasira ang ECU, pag binunot to, hindi umiikot. Ito, crankshaft doon sa kabila. Tapos, binuksan na natin yung ECU, siyempre. Walang sunog, ganun naman ang mga Wigo, walang sunog. Pero sobrang init, ayan, hindi pa siya umaandar. Sobrang init, ibig sabihin, nag-drop talaga to, ayun, kanina, kaya pa, ngayon, hindi na. Kung may, pangbasa ng init, talagang, ayun, hindi na siya tolerable. So, kung shorted lang siya sa wirings, puputok ang fuse. Kung shorted lang siya sa sensor, magkakaroon ng check engine, tapos babasahin o faulty yung sensor. Ang nangyari sa kanya mga sir, hindi na po napapasok yung ECU. Hindi na napapasok ng scanner. Shutdown na siya. Nag-CAN communication error na. So, CAN communication is lahat yan. Lahat kung CAN network, tingnan natin. Pero wala na siyang, wala naman, intact naman lahat ng wirings. Replace. Kasi hindi ko naman nakita kung saan pumutok yung ECU. Ayan, sobrang init na, mainit na. So, naka-on yung susi, Pag naka-off, siyempre, walang gumagana pag naka-on. Yun. So, nagda-drop ang voltahe. Tapos, binasahan ko na lahat dyan. Ang baba ng mga voltahe. Yan. Tsaka isa sa palatandaan, kasi nakagawa na ako ng ganito, pero hindi sa Wigo. Yan, yung check engine. Pag binuksan mo, pag inopen, matagal siyang lumabas. 5 seconds bago siya lumabas. Yan. So, pagka ganyan, faulty yan. Tapos, dapat maririnig nyo dito, umuugong yung fuel pump. Yan, Pag umugong yung fuel pump, palatandaan nyo na aandar, walang ugong, tahimik. Walang umabot, hindi umabot sa fuel pump. Tingnan natin sa likod. Scanner, natin para makita. Matagal. Sa scanner, ang binabasa 3 na lang. Walang transmission, wala ding engine. Shutdown lahat. Quick test. Last part. Yan EFI 80. Dapat babasahin yan. So, ang binasa niya, ABS module lang, tsaka EPS, tapos A and B. Wala na. Shutdown. So, replace new one.